dito po on the TT Show. Ang Tarayana Tarakin Showbiz Edition, we are on our Season 5, Episode 2. Mare, para katamang konteksto, dahil nga parang recap tayo of the year that was. Paano na nga ba nagsimula ang the TT Show? Kayo idea ito? Sino nagpa-germinate? At bakit mo naisip na tayong dalawa ang mag-tandem? Kasi it started from Rose Novenario. Yes. Who was our Malacanang beat reporter sa Tanod noong 2004. Okay. Oo. June of this year, she called me up asking kung pwede daw ba akong magkaroon ng YouTube show dito. Okay. Ngayon, sabi for ko... Tirada. For Tirada. Jari Tirada. Sabi ko, I cannot do it alone. Sabi ko sa kanya, I have to have a partner para may kabanter ako. Baka magmukha akong tanga, no? Nagbumonolog ka. Oo, di ba? Nagbumonolog ako. Tapos talak ako ng talak, di ba? It could be exhausting on my part. Kasi hindi ako sanay na gano'n na, di ba? So sabi niya, sino? Sabi ko si Alwin Ignacio. Bakit ka pala akong napili mo, Mars? Teka muna, no? Okay. Sabi ko sa Alwin Ignacio. Ngayon, sabi, sino yan? Nako, para, nagsusulat yun, magaling na writer yun sa sa Abante. Tapos nagsusulat din sa isang broadsheet. Tapos, sabi niya, meron ka bang tape? Di ba, I remember, di ba, yung gines kita doon sa YouTube channel ko before. We were taping Limbaga 77. So, I sent her the tape. You show it to the bosses. Nagustuhan naman daw. Okay. Ikaw na luka-luka ka, pinakaba mo pa ako. Kasi, di ba, nung pini-M kita, ang tagal mo sumagot. Kasi nung pag-PM kagabi, tulog na ako na. Alam mo, 10 o'clock pa lang tulog na ako para maintain ang freshness. So, ang feeling ko, ang walang hiya, ayaw. Hindi pa ako diretsahin na ayaw akong kapareha ng impacta na to. Akala mo kung sino, no? Ikaw magmaragda sa akin, ano? Ayun. Nung the next day after, sumagot ako. Muna, nag-iisip na ako yung papalit sa'yo, no? Sabi ko, nako, sino ba? Si Danny Vivas. Kaso, baka hindi makaagapay kasi, di ba parang season si Danny. Di ba masyadong na. Tapos si Dominic Rhea. Ang layo naman, baka malate, Diyos ko dahil, magkanda-ano. Si Dominic, taga Montalban? Parang Rizal siya Okay. Oo, di ba? Parang, Diyos ko, baka magkanda, matraffic yun. Diyos ko, di ba, ako na mapipilayan. Tapos, si Julie, syempre, hindi na pwede. Julie Bonifacio kasi nasa online show na siya. Tapos, finally, sumagot ka. Napakawalang hiya mo. Tapos mo akong pakabahin, sumagot ka. Sumagot naman ako. Oo nga. Di ba? Pero, the day after, and would you believe, nag-click kami. Di ba? Nakailang episodes na kami for the year that is, and magiging the year that was. At dahil nga doon, nakakatuwa na some of our interviews and some of our opinions, naka-reach talaga ng bonggang-bonggang mga views, di ba, Mare? Diba? Our biggest view was yung when we talked about John Lloyd Cruz at yung kanyang girlfriend na si Isabel Santos. Naka 13,312 views yun. Ano ba ang bago sa magjowang John Lloyd at Isabel? Naku, di ba, kinakari-kari niya kung saan-saan, di ba? Yes. Talagang dinadala-dala niya. Open, John na yun. Open relationship na. Relationship talagang, na. amin na si Lloyd na yes, oh yes, they're lovers in paradise and they are so freaking in love. Ang isa pang latest kay John Lloyd Cruz na imbiyar na sa kanya ang cast at production people, including Direct Bobot Mortiz, right? Yeah. Dahil biglang, iniwan niya na. Iniwan sa ere. Iniwan niya sa ere yung sitcom niya na, Jerry di ba nawala Carlin. for a while, binalik yung season 2, tapos, ano na pala yun? With finality. Ayaw niya na. Tapos, what I do know is that he's going to have a work with GMA7, kung saan siya network ngayon, with some of its most promising leading ladies. Kaya lang, nothing is still definite. Alam niyo naman si John Lloyd, mapili. Parang ata nung bata, puro star margarine ang pinahid ng nanay niya sa kanyang bread. Nakaloka? May ganon? The next, ang ating next viewed clip, most viewed clip, ay of course, nung sinabi ni kumaring ultra maldita ko na si Vilma Santos will always be second fiddle to Nar! Tama naman ako, di ba? Ganyan ang emote. Di ba? Ayan. Meron yung 11,814 views. At ang latest, si Ate Guy,
pinalabas na ang kaniyang Pieta with Alfred Vargas sa ilang micro-cinemas. At syempre, pamare, hindi tayo nakapanood, di ba? Dahil napakabait ang publicist ng Pieta. And for crying out loud, between me and kumaring Ultra Maldita, siya po talaga ang berdaderang Noranian. Para isnabin niyo po, how ironic, si Alex Brosas na kung ipagtanggol si Nora Honor, gera kung gera. You want war? Bibigyan ko ni Alex ng gera pag kinanti niyo si Nora Honor. Tapos, hindi pa nga pinapalabas ang Pieta. Pinag-uusapan na namin dito na ilang beses pa itong nag-post sa social media accounts niya na it's a MMFF worthy movie. Tapos yung ang bait-bait na publicist ng Pieta, dinedma siya. Pabayaan mo na, ano? Diyos ko, Dai! Hindi ka kawalan. Diba? Hindi ka wala yung publicist, pero ang laki-laking bagay kung meron kang magandang sinusulat tungkol sa pelikula na Pieta ni Nora Honor. So, it's your loss, publicist. It's not our loss. Hindi naman natin it's the loss of the movie, di ba? At kay Star for All Seasons film, ayun. Masipag po siya ngayon. Buong cast nila promote sa mga sila. When I Met You in Tokyo, live ko live. So maganda naman yun kasi halos lahat ng artista ngayon na mga kasali sa Film Fest, pumupunta talaga sa mga malls. Yung mga malls sa maraming tao, nagbebenta sila ng ticket, papasok sila sa loob ng sinihan, magpapasalamat. Ginawa yan ni Piolo sa Malyari, ang Becky Embadet team, ang When I Met You in Tokyo nga ni Ate V, si Sharon at si Alden nagbenta sa SM Elsaret, gano'n. So, yun ang pinakaligtas kay Ate V. Hindi po namin alam kung ano ang ranking ng pelikula ni Ate V sa Film Fest. Parang mahina, Day. Hindi siya kasing hina ng pinakamahina. Pero ano siya, mahina for her stature. Parang, si Sharon na naman ang bothered sa kanyang stature. Si Ate V, hindi siya masyadong bothered doon. Hindi rin. Kasi kung hindi siya bothered, hindi siya pupunta sa sinihan, ano ka ba? Siyempre producer. Hindi. Kung hindi ka bothered, kung piyansa ka masyado, hindi ka pupunta sa sinihan, ano? So lahat ng mga yan, bothered sila. Huwag sila magpanggap. Bakit yung pelikula ng horror na isa, hindi pumunta sa sinihan, hindi sila bothered? Sina? Tanggap ng kampo na mahina sila. Oo. Diba? Hindi ko alam kung nagpunta ba sila. Ewan ko sa kanila. Pero lahat kasi, di ba, nagsisipuntaan yung mga major stars, di ba? Yung kampo, hindi ginagawa yun. Ang Broken Heart strip rin, hindi ginagawa yun. Hindi ginagawa? Ang Firefly, ginagawa ba? Oo. Ang ginagawa ng Firefly. Diba? Yung ano, yung Rewind, ano ba sila? Hindi rin? Paano makinabang ang Mado? Isa lang number 1. Sila number 1. Diba? Talagang, whether you admit it or not, sila number 1. So, love mo na talaga si Marian. Daho. Charot! Ay! Sobra! Naku, Star Cinema, ha? Hindi, naano naman ako kay Marian kasi napanood ko siya doon sa ASAP natin to. Ay, may dancing sila. So, talagang, doon ko naisip na, siguro, aside from love, yung compatible sila kasi parang silang dancer. Oo. Yun ang siguro na hindi natin nakita sa kanila na nagje-gel sila not because they love each other but because they are passionate about dancing. May talent sila. Of all the Film Fest movies, isa sa nabasa ko na may pinaka-worst review ay ang Penduko. Ay, bakit ang sabi? Ay, naku. Ano yung nabasa mo? So, ano sinabi? Hindi ka sabi sa Sabi ko, hindi! Sabihin mo yan! I-blip nyo na lang. Hindi! Bahala na! Basta, tsaka ano lang sa movie, sobrang ganda ng movie, may batang natai sa likuran. Na sobrang ganda ng Penduko. Ganun kaganda ang pelikula, nakakatae. Hindi nakakatakot. Aray ko, nakakaloko! At hindi po ako sabi niyan, may review na lumabas sa Facebook. Aray ko? Yun talaga kinabi. Sa sobrang ganda ng Penduko, may batang natai sa likuran. Oh my God! So alam nyo na. So, kung i-blip ako ng aking mga editors at ang aming beautiful at very efficient at mababait na staff, kung ulitin ko, may napay! Na Penduko. On that note, abutin mo na! Dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Pardon me for the bad word. Kasama ko si Kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.